balita kanina na pinasasagot ng ombudsman at sa reklamo na isinampa nito ni Amy Marcos. Sina itong magkapatid na Boying na Remulla, si Boying at saka itong John Vic ng DILG. Ito rin ho kasi ang salarin napakatabil din ho kasi talaga ng bunganga nito ni John Vic. Sa totoo lang, asar na asar ako rito sa bunganga ito. Kaingay-ingay. Sabi, bakit? Ako naaasar. Aba, nung nahuli na, naaresto na si Digong, akala siguro niya, pupurihin siya ng sambayan ng Pilipino. Ang mga DDS, tiklop na lang. Diba? Wala nang gagawin kung hindi magnovena. Abay, tsumika, hindi group effort. Napanood ko yung video na yun eh. Bida-bida niya, sino-sino yung mga tinuro niya. Ito sa group effort, mga nagplano, sina ganito, binanggit pa si PBBM, yung DND secretary natin, di ba? Sino-sino pang pinagbabanggit niya. So, akala niya, wala lang. Di nangyari ho, nag-boomerang. Di ba? Nagkaroon ng Senate investigation. Di katakot-takot na hassle tuloy ang nangyari. Hindi niya naisip, may mga tao, maging sa panig ng Pangulo, nandiyan ang Judas at walang iba nga si Amy yun, ang ahas na puti ni Maharlika. Diba? Nauwi tuloy sa pagkakakulong nito ni Lacanilaw. Tapos ngayon, pinasasagot na sila ng ombudsman doon sa reklamong isinampa ni Amy. And proudly presents, naka-post pa talaga yan kay Amy. Sabi niya, aksyon mula sa opisina ng ombudsman matapos nating maghain ng report noong Biyernes. Aba naman, Biyernes, di ba? Nag-submit siya noon. That was May 2. 1, 2, 3, 4, 5 days. 4 days po. 6 lumabas ito. Ganun ho kabilis. So, malamang sa malamang, talagang, di ba, tama nga yung hinala ko eh. Ano ho ba yung sinabi ko noon? Di ba? Ang sabi ko noon, etong ginawa ni Amy na pagpa-file dyan, pinilit hinabol ni Amy yan. Kasi nga ho, this coming August, if I'm not mistaken, August 5, wala na yung ombudsman na bata ni Duterte. At obvious naman talaga, di ba? Yan din yung dahilan kung bakit hindi na ilalabas ang SALN. Hinaharang niya. Todo proteksyon sa pinagkakautangan ng utang na loob. At ngayon, kung bakit po ako rito nagpupuputak? Kasi, ano ho ba ang posibleng kasunod nito? Kapag hindi po kasi sila nakapag-submit ng kanilang counter affidavit, ang mangyayari nito, magpuproceed na yung preliminary investigation. Then, ano ho ba yung mga inaabangan natin dito na posibleng mangyari? Diba? Ang inabangan natin dito ay yung pagdating ng warrant of arrest laban dito kay Sara at dito ho kay Bato de la Rosa. Sino ho ba yung huhuli sa kanila? Diba? Yan din mga taong yan na magpa-facilitate ng pag-aresto sa kanila at pag-deliver doon sa The Hague. Di ba sabi ni Amy, haharangin niya ang aresto ni Sara. So this is one way. Di ba? This is one way na pagharang niya sa pag-aresto kina Sara. Ano kasi mangyayari dito? So, ako naniniwala, in 10 days, magsasubmit sila ng counter affidavit. So, mula nung araw na na-receive yan, so magsasubmit sila. Di ba? Ngayon, 2 linggo lang makalipas, o baka 1 buwan lang, o baka nga wala pa, 2 araw lang, so bibilang lang tayong 2 linggo, mag-i-issue na po, ang kasunod nito kasi, ay mag-i-issue ang ombudsman ng suspension. Ang suspension ho yan, hindi ho yan, hindi yan 3 araw lang o 1 linggo, 1 buwan. Umaabot po ang suspension nila ngayon ng 6 na buwan or 180 days ng ombudsman. Talagang sagad-sagaran. Di ba? Naalala niyo yung nangyari kay Benny Antiporda ng NIA, na itinalagaro ni PBBM. Di ba? Kinasuhan siya ng mga empleyado ng NIA. Sinuspindi ng ombudsman. 6 na buwan without pay.
Oh, sipin mo. So ganoon. Tapos ano pa yung mangyayari dito? Kapag itong mga to po ay nagtuloy-tuloy ang kaso, hinatulan sila, magkakaroon niya ng disqualification, yung tawag dito, from holding public office, ganon. Bukod doon, madidismiss sila sa trabaho nila at magkakaroon ng forfeiture ng kanilang retirement benefits. Ganon ang pananagutan na gustong mangyari nila Aimee sa kanila. Ginampanan lang naman nila yung tungkulin nila. No. Kaya nga sabi ko, pilit lang talagang hinahabol niya ni Aimee dyan. Ang daldal lang kasi ng bunganga nito ni John Vic eh. Proud na proud sa kanyang kadaldalan. Nagulat ka ako, bakit parang sino nagputos dito ro magdaldal? Parang ang dating nun ay naalala ko yung mga nasangkot dati sa pagpapabagsak kay ERAP. Nung napabagsak si ERAP doon, the following day or two, GMA, si Arroyo, nagkaroon ng interview at doon kinukwento niya kaagad paano silang nagsimula, paano silang nagtagumpay. So ito si John Vic naman, daldal agad. Kakaano pa lang hindi kong daldal agad. Hindi na lang tinikom yung bibig at pinagtawanan na lang itong mga DDS. Akala niya, makakalimutan ng pangalan niyang itala sa sa record ng mga bayani kuno. At naaresto si Duterte. Ay nako. So ngayon, ito po, 'di ba? Ito initial na tagumpay ito ni Aimee Marcos para maharang. Ang pinaka-worst nito kapag tong mga taong ito ay nasuspinde hanggang 6 na buwan yan. Tapos ng suspension yan, talagang pabubunuyan sa kanila kahit may bago na tayong ombudsman. Pagkatapos ngayon ito, magdidiretso yan kasi hindi naman yung ombudsman ngayon ang nataong yan ang hawak niyan ma-assign yan sa iba 'Di ba? Since tauhan nila yan. Kontrolado nila dyan. Anong mangyayari yan? Papasok ngayon yan ng korte, kasuhan ngayon yan. 'Di ba? Yun ang yun ang masamang, even worse na gustong mangyari nila bilang gante sa mga naging instrumento sa pagdampot kay Digong. At siya ring huhuli sa kanila. Now, after that, ano pa yung susunod na target nila? Hindi ba't minamadali na nga nila yung pagpapabagsak kay PBBM? Yung pinakita ko sa inyo kanina na gustong yung tawag dito, meron pang isang meron pang isang balita rin na ang gustong mangyari po ni Sara ay makasuhan din po si PBBM. Ito sabi niyo, Vice President Sara Duterte said that cases should also be filed against President Bongbong Marcos Jr., who supposedly allowing the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte, and his eventual transfer to the ICC. Diba? Previously, President Marcos said that he disagrees with the claim of his sister Aimee that there was supposedly a group effort from the administration to arrest Rodrigo Duterte and bring down the Duterte family. Ito kasi sinasabi ni Aimee, there was a group effort to bring down the Duterte family. Yung Oplan, oros-oros, focus nila na mukhang sila lang din naman talagang gumawa. Diba? O ipinagawa sa mga undergraduate na elementary ng mga DDS. Diba? Ang daming grammatical lapses nun. O yung Oplan horse nila. Ngayon, itong gustong mangyaring ito ni Sara ay hindi ho po pwede dahil merong absolute immunity si PBBM. Okay? Kaya nga, ang sabi ng ibang mga DDS, iniiwas lang ni Aimee ang kanyang kapatid sa sisi. Kaya ang pinakasuhan ay sila Boying. Hindi po ang totoo, hindi po kasi, dalawa lang, ang totoo dito, engot lang talaga tong mga DDS na yan. Na hindi nila maubos maisip paanong mangyayaring hindi nakasama sa inireklamo ni Aimee si PBBM. Kung may pagkakataon lang bakit hindi niya isasama? 'Di ba? Pinaguhudasan na nga niya Ba't hindi pa niya isasama diyan sa ombudsman? Kaso nga merong absolute immunity ang presidente ng Pilipinas. Kaya hindi nakasama. 'Di ba? So, para saan itong gustong mangyari na to ni Sara? Again, for me, this is a preparation
para sa impeachment. Ano ginagawa nito? Itong campaign period, binababa niya yung mga LGUs. Kung saan yung may mga local candidates, sumasali siya ron at nagpo-promote ng mga kaalyado nila, mga kandidatong berde. Yun ang ginagawa niya. Kasi kailangan nilang siguraduhin na ang House of Representatives ay ang magiging majority po diyan ay hindi na po etong sina Martin Romualdez. At pag hindi na, kapag nakuha nila ang majority diyan, alam niyo naman ang Makabayan Dak, ilang piraso lang yan, 3-5 lang yan, mga yan di ba? So, ang mga kongresista natin ay mga balimbing yang mga yan. Kung nasaan ang grasya, kung sinong may control ng liderato ng House of Representatives, potragis, lahat yan doon parang mga asong ulol na nakabuntot. So madali ho silang mag-switch ng loyalty. Masipag ang mga kongresista pagdating sa trabaho, pero pagdating ho sa usapan ng pera-pera, grasya, pakinabang, mabilis pa sa alas 4, magpalit ng kulay ang mga yan. So sino lang ang maiiwan doon? Yan si Sandro. Diba? Alam nga naman bumaliktad rin yun. Si Martin Romualdez. Dahil walang kalaban eh. Diba? Ilan lang ang matitira. Yun ang target nila. And then, kapag nanalo rin ang Duterte, nakuha nila yung majority dyan sa Senate, talagang tapos talaga si PBBM dyan. Diba? At may history naman na rin yung Senado na nabibili sila. Naalala niyo yung corona impeachment? They were paid. Kahit nga 50 million, pinapatulan ng mga senador eh. Di ba? Kaya ano hong magandang gawin natin dito? Sabi, nakakatakot naman yan. Pero ganun po yung magyayari. Okay? Ina-analyze lang po natin para alam nyo. Diba? Para alam nyo rin. Kaya sabi ko sa inyo paano natin to mapipigilan ang tagumpay nila sa plano na yan? Kausapin nyo na yung mga kamag-anakan nyo. Tawagan nyo yung mga nasa probinsya. Paliwanagan nyo. Lalo na yung mga nandiyan sa parte ng Mindanao, ng Visayas, na mga nadismaya dahil nga po sa pagka-aresto kay Duterte. Maraming hindi kasi nakaintindi ron. Walang paliwanag na maayos. Diba? Vloggers lang nagpapaliwanag. So hindi naman lahat po ng mga nasa probinsya nag-i-internet. 'Di ba? Marami diyan lalo na yung mga may edad. So ngayon ang kinakausap lang 'yan kayong mga kamag-anakan nila. So kayo yung magpapaliwanag, 'di ba? Okay lang po, wala namang problema po doon. Alright, thank you po. Yun ang magandang gawin para hindi ho sila magtagumpay si Amy, hindi magtagumpay rin etong mga Duterte. Kasi lahat yan, gagawin nilang preparasyon yan. Yan gusto mangyari ni Sara. Isipin mo na lang kahit nagmumukha siya, di ba, Amin Delfin? Kahit nagmumukhang tanga rito si Sara, isipin mo abogada siya. Alam niya na may immunity ang presidente, pero gusto niyang pasampahan ng kaso. Ay, oh my God. Diba? Pag na-impeach, imposible ho yan makita yung tunay na people power. Hindi na po ako naniniwala dyan. Wala yan. Diba? Kasi ang iiral lang sa mga Pilipino, talagang ganon, hindi para sa kanya yan, na matapos niya yung kanyang pagka-presidente. Ganon Kaya nga ang pinakamadali ron, bakit papapaabutin sa hindi naman mangyayaring people power? At pag nangyari yan, hindi rin naman siya may babalik sa pwesto Hindi mangyayari yun. Tsaka magkakasakitan lang ang kapwa Filipino. Kaya nga mainam pa hanggat maaga, di ba? Putulin na yung kanilang pangarap. Ipahiya na si Amy Marcos. Matigil na yung kanyang matinding kahibangan na umaasa sa mga Marcos loyalist na sumasamba ng pikit mata sa apelido nila. Yun ang dyan. Kailangan ng mga Filipino manindigan para sa kapakanan ng bayan natin at tigil na yung mga lintik na gulo na yan. Yung may mga maling ginawa, panagutin. Yun ang dapat na mangyari. Hindi yung kukonsintihin. Diba? Okay? Yun ang pinaka-the best na magawa natin para sa ating bayan. Kesa sa
yung gusto nilang mangyari ng mga Duterte ni na Amy Marcos na kinukonsente, hindi mo sa dami ng mga dapat panagutan, baliw lang, 'di ba? O baliw lang sa kanila ang sasang-ayon na huwag silang panagutin, 'di ba? Konsintihin na lang sila. So, in disguise of pinopolitika lang yan, it's all politicking, yung ganon, isang malaking kalokohan.